Today, ituturo ko sa inyo paano ko kinuha yung PhilHealth ID. So, this is just based on my experience, no? By the way, sa Laguna area lang to. I don't know sa ibang lugar if same process. So, this is for first-time job seeker. First is you need to get an appointment. Scan nyo lang tong sa Calambano. Hindi ko alam kung paano sa ibang lugar, kung paano makakapagpa-appointment or kailangan pa ba ng appointment. Pero ayun, sa Calamba, kailangan ng appointment kasi hindi kayo papasukin ng guard if wala tatanungin kayo, ganun. But you can also search the link on Google, and then just click this, copy paste nyo lang, and then if sa ibang region naman, Facebook page, check nyo lang or magtanong kayo sa mga kakilala nyo, no? Ito yung lalabas kapag kinelect nyo na yung appointment, no? Ayan, lagay nyo lang email address nyo, and then sa next page is information lang, lalagay nyo info tungkol sa inyo, name, ganyan. So, para sa mga first-time job seeker, so merong part sa pag-appointment ng merong nakalagay type of transaction. Ito yun. So, click nyo lang is new member registration. Yun yung purpose ng pagkuha niyo ng PhilHealth ID, and then date of appointment. Pwede din mabago tong date of appointment kapag na-email sa inyo. Pwede nyo i-click ulit para ma-edit if ever na hindi kayo makakarating dun sa date of appointment nyo. Na meron na kayong appointment, nakapag-schedule na kayo, no? Ito yung mga requirements na kailangan yung dalhin sa office nila. Ito yung mga dapat yung ipasang requirements as a first-time job seeker. PSA, birth certificate, copy lang, no, hindi kailangan original. And then, first-time job seeker, certificate out of undertaking na makukuha nyo sa barangay. Xerox copy lang din yung kailangang ipasa. And then, one by one picture, so bawal yung selfie. And then, ID. Kahit anong ID dito sa tatlo, kung ano lang yung meron kayo, school ID, barangay clearance, police clearance, copy lang din nun yung kailangang ipasa. Yung barangay clearance, sa barangay din makukuha, syempre. And then, police clearance sa police station or kung saan man yung kung puwedeng makuha yung sa inyo sa lugar niyo. And then merong form na ibibigay sa inyo pagpunta niyo sa office nila. Merong form na ibibigay yung guard bago kayo pumasok na kung saan sasagutan niyo at kasama yun sa ipapasa niyo, kasama sa requirements, but stapler nila lahat yun, yung mga papers. So, antayin niyo na lang na matawag yung transaction number na binigay sa inyo para pagpasa nun lahat ng requirements, and then antayin niyo yung sa ID niyo, 'no. Mabilis lang yan basta agahan niyo yung punta para hindi kayo mag-antay ng matagal, 'no. Isang araw lang na mai-process yan, mabibigay na agad sa inyo yung ID niyo. And yeah, that's it. Thank you.